balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, halos isang buwan na lang nga po mangyayari na ang sagupaan ng dalawang bantamweight superstar sa pagitan ng ating kababayan na si Jerwin Prettyboy Angkahas kalaban ng WBA champion na si Takuma Inoue. Kung saan mga idol wala pang isang linggo ang nakalipas matapos manalo ang kapatid ni Takuma na si Naoya Inoue sa laban nito kay Marlon Tapales. Ay naghayag po kaagad mga idol ang Japanese Monster ng kanyang matinding suporta sa kanyang kuya na si Takuma. Natutulong daw ito sa paghanda sa kanyang unang depensa sa kanyang titulo. Aminado si Inoue na malakas daw ang kalaban ng kanyang kapatid. Kaya gagawin daw nila ang lahat mga idol para mapag-aralan na mabuti ang game plan nila na siya daw ang magdadala ng panalo kay Takuma kontra sa Pinoy Challenger. Meron pa naman daw sila mga idol sapat na oras para maghanda sa bakbakan na to. Kaya ginagarantiyan ni Naoya Inoue na ready daw sila kung ano man ang arsenal na ipapakita ni Jerwin Angkahas sa kanilang laban. Samantala sa naging panayam naman po ni Jerwin Angkahas sa channel ni Sportsmanda, sinabi nito mga idol na alam niya na daw ang gagamitin nito nagalaban sa laban kay Takuma. Speed at mabisang counter daw ang mostly nagagamitin nito sa laban kontra sa Japanese champion. Alam rin daw niya mga idol na itong magbibigay sa kanya ng tagumpay sa laban. Kaya abangan natin ang laban na to mga par. Sigurado magiging exciting ang sugupaan na to. At suportahan naman natin si Angkahas dahil ang panalo ni Angkahas ay magbibigay ng unang kampyonato sa ating bansa. Dahil sa ngayon wala ng kampiyon ang Pilipinas matapos matalo ang unified champion si Marlon Tapales kontra kay Naoya Inoue sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga pulbusin ng Russian-Canadian fighter na si Artur Beterbiev ang kanyang challenger na Briton na si Callum Smith at matagumpay na dinepensa ng kanyang tatlong titulo sa light heavyweight division. Kung saan mga idol sa naging post-fight interview ng unified champion, natanong po siya dito kung hanggang kailan niya daw gagawin ang makikipaglaban sa ibabaw ng lona. Sa gayon pa man nasa 38 years old na ito, aniya mga idol, hindi pa naman daw nawawala ang kanyang gana sa bakbakan. Palagay daw nito mga idol na sa 30 anyos pa lang siya. Tiyanta pa nga ni Beterbiev mga idol, 4 hanggang 5 taon pa daw ang kanyang itatagal sa boxing sports. Pero ang tanong kung kaya ba nito tapatan ang ginawa ni Bernard Hopkins na nagretero sa edad na malapit na mag-50 anyos. Hindi niya na daw ito kayang gawin mga idol. Hindi naman personal na sinabi ni Beterbiev mga idol, pero parang gustong sabihin nito, nalalagpasan talaga nito ang nagawa ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, kung saan nakipaglaban ito hanggang 42 years old siya at nakuha maging kampiyon sa edad na 40 anyos nang tinalo nito si Keith Thurman sa bakbakan. Well, 2 years na lang nga po mga idol, mababasag na ni Beterbiev ang record ni Manny Pacquiao na naging kampiyon sa edad na 40 anyos. Bagamat gayon pa man mga idol, marami pang matinding pagdadaanan si Beterbiev para maabot yung record ni Pacman. Isa na nga sa mabigat na pagsubok na pagdadaanan ng light heavyweight champion ang laban sa undisputed fight nito kontra sa kapwa niya Ruso, ang WBA champion na si Dmitry Bivol. Sinasabi ng iba mga idol na easy win lang daw para kay Beterbiev ang laban na to, pero para sa atin mga idol, may kalalagyan din si Artur kay Bivol. Mahirap talaga kasi kalabanin ang fighter na magaling sa distansya sa laban, kagaya na lang sa galawan ni Mayweather Jr. Yung susuntukin ng kalaban tapos biglang nawawalan na lang sa harapan mo, at pinatunayan nga itong mga idol ng Dmitry Bivol sa naging laban niya kay Canelo Alvarez na isang malakas na fighter kagaya ni Beterbiev. Kaya abangan na lang natin ang laban na to mga idol. Siguradong halimaw na bakbakan ang mangyayari sa ibabaw ng lona.